Blessed Sunday Testifier Church! Hallelujah! Praise Jesus! Palakpakan natin ng pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon! Ipansin natin sa ating papuri at pagsama sa Panginoon, whether you are here in Testifiers Church Center or ito online, palakpakan mo si Jesus, purihin natin siya sapagkat siya nararapat na papuri at pagsigaw natin ng Hallelujah! Sabihin natin, Hallelujah!
song of declaration. Amen? Sino po dito gusto nyo magkaroon po tayo, sino po dito gusto nyo yung next po na anniversary natin sa sports complex or sa auditorium? Amen! Sino dito ay kasama sa ating vision ng ministry? Amen! Amen. Gagamitin kayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So ito po yung ating purpose and we will preach the gospel from our family to the nations. Amen? So makakarating po ito hanggang syempre sa pamilya muna and then sa ating community. Sa mga malakas, sabihin niyo po,
can light it up. You can light it up. God, Lord, revive us. Let your light then it's overcome. You already won. God, revive us. Darkest night, you can light it up. You
You can light up. You can light up. Oh God of revival, let hope arise. 'Cause it is overcome. If you already won, God of revival, the darkest night, you can light up. You can light up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You already won. God of revival, this night you can light up. Power you will light up. God of revival, yes, Lord. Let hope arise. Death is overcome. You already won. God of revival, darkest night, you can light up. You can light up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You already won. God of Sige pa, just close your eyes. You and God alone. Hallelujah. Talk to Jesus and people. Lord, I praise you. I worship you, Lord. Salamat po sa umaga nito, God. Thank you, Holy Spirit. You are our partner. You initiated all, God. Thank you, Holy Spirit. Nakasama ka namin ngayong umaga. You are our divine helper, comforter, best friend. You are our ministry leader. You lead us in a way everlasting, O God. Napagbalay niyo po ang mga testimony. Salita mo, Panginoon, na may maririnig ngayong umaga. Hallelujah. Come on, sige nga po, isang ako malakas na hallelujah! Sige, upo na po tayo. Let's sit down. Testimony. Sige, ito po si ate. Para Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Share na po ako ng testimony about po sa kampo na nangyari dun sa camp namin. No? Nung after po nung nakakatap na yun, yung sa prayer na po, no? Na habang pinag-pray po kami mga youth at pastor po doon, then I saw the vision po na yung light po na yun na humawak po sa akin. And after nung light na yun, nakakita ako ng maraming soul. And ayun po, na pinag-pray. And yung ano po na yun na parang katulad po dun sa Western Church, na napakalagay ng itong church na to. Na parang inaano ng Lord na lalaki pa to. Dadami tayo. Yan lang po. meron pa po bang gusto mag-testimony? Ayan, gusto magpasalamat sa Lord. Ay, yung ano. Ay, palapakan po naman natin ang Lord. Dahil meron po, nakapasa po
Grabe, glory to God. Nakapasal na po yung kapatid ko. May engineer na po kami. Hallelujah! May engineer na po ang aming angkan. No, hindi kami nga ng kapatid ko sa boss niya. Hindi na puro electrician, kundi may electrical engineer na. Hallelujah! And sobrang tapat na Panginoon. Amen? And last na lang po ng testimony. Di ko po palalagpasin ito na to give glory to God. Kasi yun nga may pinag-pray ko noong nakaraang Thursday sa isang daan. And talagang nakita ko po yung miraculous signs, miraculous hand ng Lord, yung healing hand ng Lord na pinagaling niya. No, yung balakang ni nanay na parang mga 70 years old na si nanay no. Sabi niya, masakit po yung balakang niya, like nahirapan daw siya lumakad. And after pinag-pray, mga 3 beses po, as in, ang bilis na lumakad ni nanay. As in, hallelujah, glory to God. And yung powerful, yung loving hands ng Lord na makikita mo kahit gaano pa katagal lumayo yung isang tao na nandyan yung unfailing love ng Panginoon na talagang pinupursu tayo araw-araw. Ay, naman po, glory to God. Meron pa ba? Meron pa? Okay na? Okay na po? Wala na muna na-share. Walang tawad daw. Walang tawad. Hello, ayan po, So, ito nga po pala yung mga mangyayari. Ayan, ito po yung mga mangyayari ngayong araw. Medyo mabilis tayo ngayon, Kasi, ayan, meron pa po, after po nito, ay meron pa po tayong short, nakalag ba yun? Ayan. Short orientation about po actually sa kids. Pero, if you are interested na makinig, mag-stay po kayo. Talaga mag-stay po kayo kasi sabay-sabay. Pupunta na ako. Okay. Ay, mga kapatid, huwag po kayo mag-alala kasi free na po yun. Yung entrance natin dito. Para ba kayo na Ayun po ba? So, start na po kaagad. Po? So, praise God. At praise God sa mga nakasama natin ulit. Amen! Hallelujah! Sino pong masaya? Ayan, pwede po ba? Ayan! Sige nga! Kita niyo ba? Sorry. Ayan. So, ito po, introduce ko po sa inyo yung buong May. Ito po yung natin, pag-aaralan natin. Ayan, ito po yung pag-aaralan natin. So, ang title po nito is Holy Spirit, My best friend, my leader, my senior partner, and my comforter. So, tuturuan ko po kayo, sino si Holy Spirit, So, kayo po, sino po dito yung gusto mo, wala kang inaalala sa kinabukasan? Hindi ka nag-aalala. Sino dito yung gusto mo na meron kang kapayapaan, kahit hindi mo alam kung anong mangyayari bukas? Sino po? Amen. Sino sa iyo gusto mo yung bago pa may mangyaring hindi maganda, sasabihan ka na niya, mawarningan ka na niya? Sino yun? Sino may gusto? Yan. Sino po ang may gusto na every time gagawa ka ng desisyon sa buhay mo, merong gagabay sa iyo? Amen. So, lahat po tayo gusto. Amen? Sino po dito yung gusto mo kapag nalulungkot ka, malungkot ka, pero wala ka mapagsabihan? Marami pong ganon. Yung marami pong iniisip, minsan, kahit po sa ating best friend, kahit sa ating asawa, hindi mo masabi. Sino dito yung gusto, kapag meron ka mga ganong bagay, may nagpo-comfort o may nagpapasaya sa'yo? Sino po? Amen. Alam niyo po ba, lahat ng sinabi ko, lahat po yan ay kayang gawin ng banal na Espiritu. Sino ba dito? Gusto mo yung parang sobrang lungkot mo at magkakaroon ka ng biglang sobrang saya? Sino po? At sino po? Ito pinaka, super, duper, mega important. Sino dito gusto mo makilala si Jesus?
Amen. May ipapakilala po ako sa inyo. I would like to, this is a formal, amen. No? So, may ipapakilala po ako sa inyo. Ipapakilala ko po sa inyo kung sino ang nag-start ng ministry na to at kung sino po ang nagsusustain sa atin. No? Ipapakilala ko po sa inyo sino ang dahilan kung bakit nakaupo ka dyan. Sino ang dahilan kung bakit ngayon ang saya-saya mo. Kung bakit ngayon gusto mo nang mag-church. Gusto niyo malaman kung sino ang dahilan? Bakit ngayon ang ganda-ganda mo? Maganda ka na noon. Sabi mo, mas maganda, mas gwapo ako ngayon. Ayaw. Nailang sila. Hindi, sabi mo sa sarili mo. Sige nga, 1, 2, 3, go. Mas maganda. Mas gwapo ako ngayon. Ayaw na hambol kayo, ha? Mga espiritu ng Lord na mga ito, hambol. Diba? Kapag umaba. Diba, hindi? Ganun totoo po yun. Amen? Sino nga? Nakita mo yung mga lumang picture mo na kung hindi ka pa nakakakilala sa Lord. Sige, tignan mo. Jejemon. Jejemon. Okay. Parang ate, ayaw ka ng balikan. Past is past. Diba? Huwag mo nang ibalik yun, no? Pero sino po dito sa inyo, napansin mo may nagbago sa'yo. Hindi super, hindi ba tayo perfect, no? Meron pang mga nagkakamali, no? Meron pang paminsan-minsan, nasasaktan natin ng si Holy Spirit. Pero sino dito yung, pagtingin mo sa salamin, parang, wow, daming nagyawa. Di ba parang, wow, ang ganda ko ngayon, parang iba ako ngayon. Sino po nakapansin? Pansinin nyo, tingnan nyo yung old picture nyo. Tapos sino yung picture mo ngayon? Ang laki ng ginanda at bimapo mo. Alam mo kung sino ang, niyan? Sino ang dahilan niyan? Si Jesus. Paano mo nakilala si Jesus? Through the Holy Spirit. So right now, tingin po lahat sa akin, ngayon, we will recognize. Ano ibig sabihin ng recognize? I-honor natin, bibigyan parangal. Natin sino? Si Holy Spirit. Bakit? Kasi siya yung dahilan kung bakit ka nakaupo dyan, bakit mo naranasan si Jesus, bakit ka nagkaroon ng vision, na paano ka nagkaroon ng saya? Sino po dito gusto magkaroon ng best friend? Sino may best friend dito? Amen. Meron kayong best friend, di ba? Pero minsan, yung best friend mo, nasasaktan ka, di ba? Minsan, nadidisappoint ka, nalulungkot ka. Sino dito gusto mo ng best friend na kahit anong dumi mo, kahit anong pagkakamali mo, hindi, never kang iwanan. Amen. Sino dito gusto mo ng best friend na minsan hindi mo na siya pinapansin, pero lagi ka pa rin yung arms open wide. Hindi na sinusumbat sa'yo yung mga mali mo nagawa. No? Sino sa inyo gusto ng ganong best friend? Yung kahit tayo, alam mo ba yun, kita mo ba yung nasa isip ng katabi mo? Lagot na, kung totoo yun, ngayon ka diba, what if, no? Pero, eto, isipin nyo, si Holy Spirit, kita niya lahat sa'yo, mula ulo hanggang paa. Yung iniisip mo ngayon, nakaupo ka dyan? Ako, hindi ko alam iniisip mo. Hindi ko alam nasa puso mo. Pero si Holy Spirit, alam mo ano ang nasa isip at puso mo ngayong umaga na ito. No? Pero kahit na gano'n, kahit na anong dumi, kahit na anong kapalpakan, kahit na ano, yung mga pagkakamali natin, si Holy Spirit lagi siyang nakaganyan. Arms open wide, ready. Diba? Alam niyo ba, meron kayong nasa inyo na hindi niyo kilala masyado. There is someone living in you, inside of you. Ngayon, na mas makikilala niyo pa. Bakit ganun? Ate Joey, nasa akin na siya. Pero hindi ko pa siya kilala? Yes po. Bakit po? Kasi minsan, nasa iyo na ang banal na espiritu na tinagawa si Jesus, pero hindi ka sumusunod sa banal na espiritu. Paano ko nasabi? Halimbawa, sinabi sa iyo ni Holy Spirit, magbasa ka ng Bible, ano ginawa mo? Natulog. O kaya sinabi sa iyo ng Lord, mag-serve ka, ano ginawa mo? Nagpahinga, tapos wala ka rin naman ginawa talaga. Diba? Sabi ng Lord, mag-pray ka, hindi ka nagpe-pray. Pero nararamdaman mo dito. Sino po yun? Sino yung nagsasabi sa'yo nun? Sino yung parang third voice inside your head na nagsasabi, anak, magbasa ka na.
yung ito? Bakit ito yung naging topic natin? Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Ako, kasi nung nakaraan, alam mo po ba, alam mo yung nagdadrama-drama ka? No, nagdadrama-drama ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ito po yung kailangan namin. Alam mo yung wala ka nang mapuntahan. Alam mo kung naranasan nyo. Pero alam mo yung parang, eto na, huli na, wala na akong ibang magagawa. Surrender. At sa laki ng problema ko, wala akong magagawa kundi magtiwala sa Panginoon. No? Ang laki-laki ng problema. Sino po dito malaki ang problema? Sa'yo na lang. Malaki problema. Tayo di ba may naisip tayo? No po? Tapos alam niyo po ba, while I'm reading my Bible, sabi sa akin yung Holy Spirit, anak, alam mo kung ba't ka na problema? Ba't ka na problema? Kasi iniisip mo, sa'yo lahat nagsimula to. Parang sinampal. Sabi ni Holy Spirit in my mind. Sabi niya, alam mo kung ba't ka nahirapan? Kasi, hindi mo hinahayaan ako yung gumawa. No? Hindi mo hinahayaan ako yung kumilos. No? So sabi ni Holy Spirit, anak, hayaan mo akong kumilos sa buhay mo. Sino dito gusto nyo? Yung madali, very smooth ang buhay. Yung mga wala kang problema. Pero sa totoo lang, makakaranas ka. No? Pero ang sinasabi ng Lord dito, alam mo yung angkaan? Halimbawa, Lord, may kailangan ako. Biglang dumadating yung blessing, wala ka pang sinasabi. Why? Because the Holy Spirit is your best friend. Amen? The biggest church in the world, nagsimula, 5 lang sila. No? Ang sabi ng Holy Spirit kay Pastor David Longicho, ngayon, I want you to be my partner. Dapat partner tayo. Dapat si Holy Spirit masusunod sa buhay mo. May tanong ko sa inyo. Sino na susunod sa buhay mo? Ikaw ang banal na Espiritu. Paano mo nasabi? Paano ba masusunod si Holy Spirit sa buhay natin? Ha? Paano mo nahihirapan ka sa buhay mo kasi hindi ka marunong maghintay sa banal na Espiritu na nasa sa'yo. Hello? Hirap na hirap ko mag-isip ng solusyon sa problema mo. Pero hindi ka lumalapit kay Holy Spirit. Hindi mo inaas ng tulong si Holy Spirit, mga kapatid. Lahat tayo dito, nasa iyo si Holy Spirit. At talaga, Ate Jomi, kahit hindi ako nagsasalita sa unahan, oo. Mga bata, asa iyo si Holy Spirit? Asa iyo si best friend? Asa iyo ang ministry leader? Bakit kayo hirap na hirap sa buhay? Hindi tayo marunong maghintay at kausapin si Holy Spirit. Kaya ngayon, buong buwan ng May, tapag-uusapan natin, puro si Holy Spirit lang. Bakit po? Kasi gusto ko po kayo, mga kapatid, tingin kayo sa akin, kahit na mag-isa ka, nasa bahay ka, hindi ka dedepende kala Ate Jomi. Hindi ka dedepende sa mga ate, na lagi na, hindi ko sinasabi na huwag kayong magpa-counsel o mag-pray. Pero papaano? Pag dumating yung pagkakataon na walang sumagot sa'yo at walang available, kanino ka hihingi ng tulong? Holy Spirit. Amen? Amen. Alam mo po yung the biggest church in the world, they treat the Holy Spirit as their best friend, as their senior partner. No? Siya po yung namumuna. Alam niyo po ako na lang. Hindi mo obra. Kahit mabait ako, mabait mo. Diba? Kahit mabait ako, pag sinabi ko, mga tao, punta kayo dito. Kahit anong pilit ko, hindi pupunta yan. Hello? Ako mo, kahit anong preach ko ng Word of God, hindi pupunta yan. No? Sino pupunta dito? Kung hindi sa banal na Espiritu. Amen? Tumingin kayo sa malalaking church. Tumingin kayo sa magagandang church. Alam mo kung papapiliin ka, practical lang. No? Una, libre, wala ka namang no? Kung papipiliin ka, yung aircon ng church, yung walang aircon. Siyempre, may aircon. Di ba? Yung madaming church, yung konting church. Siyempre, yung madaming sa practical. Pero bakit may pumupunta dito? Hindi po yun dahil sa akin. Hindi po yun dahil sa kanila. No. Hindi kami. It's the Holy Spirit. Amen? Kahit anong chat sa'yo ni ate, kahit anong follow-up, kahit anong sundo sa'yo noon, no? Kahit anong bigay sa'yo ng Bible, kung hindi ang banal na Espiritu, tuturuan kang mabasa, walang kwenta. Lahat. Kaya ngayon, sige nga, sabay-sabay po natin sabihin, thank you, Holy Spirit. Sabihin niyo,
Sabihin mo sa Kanya, thank you, Holy Spirit. Thank you. Dinala mo ako dito. Salamat. Tinuturuan mo ako. Amen? Hallelujah. Let's look at the Bible. Kung sino po talaga si Holy Spirit. No? Holy Spirit, mga kapatid, buong may naman po ito, so don't worry. Kung hindi ako mabanggit dito, sa susunod na linggo natin babanggitin. Mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo, ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ngayon sa mundo. Alam niyo po ba yun? Kung hindi sa banal na Espiritu, walang demonyo na mapapalayas. Ikaw, ako, walang gagaling kung wala sa banal na Espiritu. Alam niyo po ba yun? Kung wala sa Holy Spirit, kung hindi tayo tinulungan ng Holy Spirit, wala tayong lugar. My gosh! Saan kayo kumuha ng pera? Sahod ko kulang. Paano tayo nagkaroon ng ganitong lugar? Hindi sapat yung pera na ginamit ko para punan lahat. Pero saan galing yun? Si Holy Spirit, kinausap yung tao na hindi naman natin kilala masyado. Nagbibigay ng malaking halaga. Nagtitiwala dito. Yung binibigay nila laging sapat lang. Paano tayo tumatagal ng ganito? Na wala tayong malaking church na sumusuporta sa atin. Mga kapatid, sinasabi ko sa ito para buksan yung isip mo na lahat ng ito hindi kami, hindi ikaw, hindi tayo, kundi ang banal na Espiritu ang kumilos at gumawa. Amen? So tingin niyo po ako, kahit anong sigaw mo dito, ano po, hindi ka man pupunta dito kung hindi ko dinala ng banal na Espiritu. Amen? Kahit anong panalangin ko sa iyo, kung hindi ka kakausapin, dudukutin ang puso mo, at palalabutin ng Holy Spirit, wala akong magagawa. Even Jesus Christ, nang siya po ay nabuhay dito sa mundo, hindi siya nag-start ng ministry nang hindi siya nababaptize in the water, and then the Holy Spirit descended like a dove. So, sino tayo? Ang yabang natin. Pag inisip natin ang ministry, kaya ko kahit wala si Holy Spirit. Mga kapatid, tingin kayo dyan sa paligid. Ang daming magagandang church. Amen? Ang daming mga malalaki na church. No? Pwede ka nga pumunta din eh. Pero bakit di mo ka dinadala ng Lord? Who told you to go here? Who told you to stay here? Kahit ang hirap. It's not me. Papalitan ako ng Lord, kaya ng Lord yun. Hindi ako, hindi siya. It's not you. It's the Holy Spirit. Amen? Bakit pumupunta ka kahit ang konti natin, you are still coming here. Why? Because of the Holy Spirit living inside of you. Alam mo ba na meron kang bomba sa loob ng katawan mo? Totoo. Totoo yan. Bakit? You know what? The devil is so afraid. Pag nalaman mo, yung dunamis, alam niyo po ba yung salitang dunamis? Ginamit yun sa Bible to describe the Holy Spirit. Alam niyo bang doon ang galing ang salitang dynamite? Alam niyo yung dynamite? Bomba! Yun ang ginamit sa Bible. No? Yung Greek or Hebrew word, I don't remember. No? But I will tell you next week. Ang ibig sabihin ng dunamis, may bomba diyan sa loob mo. Natakot ang banal na Espiritu. Once na nagpagamit ka sa Holy Spirit, when you lay hands on the sick, they will recover. You will raise the dead to life. When you speak, yung mga tao iiyak. Pag nilay mo yung hands mo, yung mga tao makakakita ng ano-anong himala. Is it you? No! It's the Holy Spirit. Amen? Gusto niyo ng blessing? Sino gusto ko kapala? Ito, mga kapatid, imposible na isang tao na surrender sa Holy Spirit, wala kang pagpapala. I don't believe. Bakit po? Nasa kanya buhay. He wants you to be blessed. Pero bakit hindi ka nakapagpala? Kulang ka ng pagsubok kay Holy Spirit. Mga kapatid, pag nagbasa ka ng Bible, ang isip mo, gusto ko makilala si Holy Spirit. Gusto ko makilala si Jesus. Alam mo ba na ngayon, hindi mo mapaborn again kung hindi dahil sa banal na Espiritu. Totoo lang. Ako po, nung una niya ako na-meet, nung na-meet ko kami, naborn again pa kayo agad. Hindi, di ba? Parang, yung iba nga, parang naisip pa nga. Nasabihan pa nga tayo ng kulto, nadidemonyo, lahat na nasabihan tayo. Nung ako po, alam niyo, may mga tao na
Parang may isang leader na sinabi niya na, layuan ako. Ako, specifically. Pinalayo po yung mga tao sa akin. When I was walking in revival. And parang baliw. Bakit po? Nung mag-isa ako, sabi ko, God, okay, bye. Yung kinakanta ko yung awit ng bayan, mapalad. Alas 2 na tanghali. Alam mo kung nasan ako? Andun sa plaza. Nagkagaganyan yung mapalad. Ang bayan. Mag-isa lang ako. Si RJ pa yung dala ko. Kita mo itong gitara to, ang laki nito. Pag ito dinala yung mabigat. Dala-dala ko yun sa plaza. Nakakanta ako dun. Awit na yung ibinukod. Tapos sabi ko, Lord, magkakaroon ng sin preaching dito. Magkakaroon ng gagaling na mag-deliverance dito. Few weeks after it happened, few months after, we multiply and we multiply and we multiply. It's not me. It's the Holy Spirit guiding us. Amen? Amen. Sino po ang tao na mag-isa ka, na pupunta ka sa isang lugar na, may pananampalataya, wala ba ikaw nakikita, pero may faith ka. Who told you? Holy Spirit. Amen? It's the Holy Spirit. Mga kapatid, let's honor the Holy Spirit. Amen? Kung ang mga leader, pag may, what if dumating si Mayora Arlene Arcillas dito? Ngayon, darating siya dyan. May mga guard siya. Pag pumunta siya dito sa unahan, ikaw, ano gagawin mo? Lalayas-layas ka, tapos gaganyan-ganyan ka. Diba? Tapos gaganyan-ganyan ka. Apa, si Mayor Arlene yun, lagot ka. Ang Mayora natin yun. Mayora pa lang yun. What if the Vice President of the Philippines, the President of the Philippines, dumating dito, lahat tayo tatayo. And we honor them. If we honor men, why don't we honor the Holy Spirit? Kung ikaw ay gumagalang sa tao, igalang mo ang banal na Espiritu. Amen? Kaya pag nasa church po tayo, walang cellphone, walang daldalan, makikinig tayo sa Word of God, walang paalis-alis, walang naglalaro, except sa maliliit, okay lang po yun. Kasi bata sila. No? Wala pong kung saan-saan nakatingin, kung anong iniisip, focus, respect. Amen? Respeto sa banal na Espiritu. Amen? Opo. Na hindi lang po sa tao. Hindi lang po tao. Wala akong kwenta ang tao. Pero bakit mo ginagalang? Kasi may banal na Espiritu. And you honor the Holy Spirit. Amen? Number 1. Ano lang po to? Konti lang to. Kasi hindi natin ito matatapos lahat ngayon. Mga bata, maiintindihan rin to. Kasi si Holy Spirit magtuturo sa'yo. Madali lang din to iintindihan. So, sino si Holy Spirit? Number 1. He is God. Sabi po sa Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy. Magkakapantay silang tatlo. Oh, baka malito. Wala pong lito-lito dito. Sabi ni Jesus, ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. At sabi din sa Bible, Yahweh, sabi ni Lord, I will pour my Spirit, ibubuhos ko yung Spirito ko sa iyo. Sabi ni Yahweh sa Old Testament. Ngayon, sabi naman ni Jesus, yung nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Walang nalilito, mga kapatid. Amen? Sino ang nalilito? Huwag kayo makinig doon. Yung mga INC, Jehovah, Muslim, pare-parehas po sila na sinasabi ni Jesus ay tao lang. No? Tandaan niyo, mga kapatid, malalaking religion, maraming pera. Hindi lahat ng malalaking simbahan may banal na Espiritu. No? Lalong-lalo na yun kasi hindi siya naniniwala sa Jesus ay Diyos. No po? So, mga kapatid, baka meron pang nagpapapasok ng iglesia, ng Jehovah, sa bahay niyo, or baka po nakikinig nagbabasa kayo. Ito po, warning, delikado po yan. No? Eh ate, bakit ang dami nila? Tsaka bakit ang laki ng church nila? Merong isang lalaki, may isang tao, nag-uusap. Sabi nila, gusto mo yung mama? Ikaw, gusto mo yung mama? Gawa ka religion. Tapos galing mo yung pag-break one. Tapos sabihin mo, pag hindi sila nagpa-member, impure na sila. In short, nakunti mo sila. Easy mo. Huwag kang mag-touch, impure ka. Ganun ang mga kulto. Madali lang. Malaman ng count. Huwag kang sumimba, impure ka. Oh, wala maligtas, dito lang sa amin. Easy. Easy man.
Di ba? Di ba? Sabi nila, gusto mo yung naman, gawa ka ng religion. Eh tayo, hindi po tayo ganun. We're not a cult. We are believers of Jesus Christ. Amen? Amen? So, wag na ko kayo magpapapasok. Maging mabait po tayo. Magalang po. Pasensya na po ha. Pero kay Jesus po talaga ako. Pag tinanong kayo ng tinanong, sabihin nyo, alam niyo po sa ngayon, hindi ko alam ang sagot kasi pag-aaralan ko, pero hindi po talaga. Amen. Opo, no? Gusto niyo malito? Sige, makinig kayo. Gusto niyo ma-confuse? Sige po. Pero kung ayaw niyo ma-confuse, may freedom pa rin tayo. Malaya po tayo dito, wala po tayong i-control. No, you are free. However, those are false religion. A big open door to the demons. Magugulo to. Amen. Magugulo yan. Meron mo iba, ina-offerman. Oh, magpa-member kayo sa amin. I-scholarship kita. May kilala ako. Ayaw, papalayasin sila. No? Papalayasin sila pag hindi umaten sa church. Ay, may ari, member, malaking simbahan na INC na kung natin bangatin ang pangalan na iglesia. Pinanggap pa rin eh. Diba? Palalayasin daw pag hindi pumunta, pag hindi umaten. Anong tawag doon? Blackmailing. Marami po gano'n. Di ba blackmail ka? No? Para umaten ka. Patingin niyo sa Lord yun? O na parang hindi. May mababait po, pero hindi dahil mabait, tama na. Pag-aaralan natin yung Lord. So, Father, Son, and Spirit. Amen? The Holy Spirit is Jesus Unlimited. Bakit siya unlimited? Kasi nung nandito si Lord, si Jesus, tao pa siya, may laman. Sa tingin mo, paano ganito? 1 bilyong tao. Sabay-sabay nag-pray. Sa tingin mo, kung nasa laman pa si Jesus, nung siya'y nandito sa mundo, kaya ni Jesus puntahan nila? Hindi. Kaya nga 12 yung apostle niya. Hindi po yung tagasunod niya. At 3 years lang siya dito. Sabi niya, I will give the Holy Spirit who will be with you forever. Kasi, mamamatay siya, kailangan siyang mamatay, mapay muli balik sa Father, and then, exchange. He will give the Holy Spirit who will be with us anytime, anywhere. Gusto niyo yun? May best friend ka na anytime, anywhere nasa iyo. Sino yun? Holy Spirit. Amen? He is God. He is Jesus Unlimited. Walang limit. Amen? Number 2, He created the heaven and the earth. Konti na lang po. And then we will pray. Basahin nyo nga. 1, 2, 3, go! In the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. My goodness! Genesis pa lang, nandun na si Holy Spirit. Nauna pa sa'yo. Hello? Present na siya. Mga kapatid, kailangan niyo ito maintindihan. Bakit? Kasi ito ang magpapalakas sa'yo. Ito ang armas mo. Si Holy Spirit ang tutulong sa'yo. Kapag wala si Ate Johnny, wala si Ate Queenie, si Ate Ann, wala si Ate Joanne, sino ang tutulong sa'yo? Holy Spirit. Mga kapatid, ayaw po namin kayo na magdepende sa amin. We want you to love Jesus, follow Jesus, and be guided by the Holy Spirit. Bakit? Kaya ko ba mag-desisyon para sa Kanya? Kaya ko mag-desisyon para... Hindi pwede yun kasi buhay niya yan. No? Paano pag nagkamali siya? Hindi ko sagutin. Kasi buhay niya yun. Siya naman nag-decide, no? Pero, paano na hindi ka maliligaw at hindi ka magkakamali? Makinig ka kay Holy Spirit. Amen? Number 3, siya ay pangako at regalo sa lahat ng sumusunod kay Kristo Jesus. Sino po dito galing sa Catholic background, galing sa whatever religion? Diba? Meron nagpe-pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi na po tayo nagsasign of the cross. Hindi na natin siya ginagawa. Why? Because it is just tradition. Tradition lang po yun. Walang sinabi sa Bible na pag nagpe-pray ka, lagi dapat sign of the cross. Hindi po. Yun ay tradition lamang. No?
gagawin. Opo? At dahil po doon, meron tayong regalo kung tayo sumusunod kay Jesus. No? Sabi, basahin natin. 1, 2, 3, go! Afterward, I will pour my spirit in all people. Joel 2:28. John 20:22. Again, Jesus said to them, peace be with you. As the Father sent me, I am sending you. He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Diyan pala galing yun. Yung pag nagpe-pray sila, Ate Joey, receive the Holy Spirit, receive the Holy Spirit. Diyan pala yun. Nasa Bible. Amen? Tayo invento, no? So, si Holy Spirit ay pangako, regalo sa iyo ng Lord. Bakit hindi mo siya kinakausap? Bakit hindi ka nakikipag-usap kay Holy Spirit? Sabihin mo, Holy Spirit, tulungan mo ako ma-in-love kay Jesus. Pwede yun. Hello? Mga kapatid, sino dito nahihirapan mag-pray? Nahihirapan ka magbasa ng Bible, di mo maintindihan. Kahit sinabi na sa'yo ni Ate Joey, sinabi na ni Ate Queenie, sinabi na ni Ate Anne, Ate Joan, hindi mo pa rin maintindihan. Mga kapatid, alam mo kung anong kulang sa'yo? Surrender to the Holy Spirit. Magpaturo ka sa banal na Espiritu. Amen? Regalo yun sa'yo. Hello? Si Jesus mismo nagsabi, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sino dito may Holy Spirit? Taas ang kamay. Kakasabi lang natin, lahat tayo may Holy Spirit. Amen? Ate, paano ko pag, pa ako, nagkakamali pa ako? Do you give your life to Jesus? Oo. Na-born again ka na ba? Oo. Okay, nasa iyo si Holy Spirit. Ganun lang yun? Yes! Hindi mahirap. Paano nagkakamali pa ako? Mas talagang nasa iyo si Holy Spirit. Bakit? Kung wala sa iyo si Holy Spirit, hindi ka makakonsensya. Sabihin mo, kung wala na Espiritu sa iyo, nagmura ka. Okay lang. Wala si Holy Spirit, pero dahil nasa iyo si Holy Spirit, kapag nagawa ka ng mali, parang ang bigat. Parang nakukonsensya ka. Hindi lang konsensya. Hindi basta-basta konsensya. Pero parang gusto mo humingi ng tawad sa Lord. Sino ang dahilan? Holy Spirit. Kaya huwag mong sabihin na wala sa iyo ang banal na Espiritu. Bakit? Kung wala si Holy Spirit, wala kang chance na magbago. Wala kang chance na. Pero ito ay regalo para saan daw? Para kanina si Holy Spirit. Ay paano siya? Ate Joey, salbahe siya. Para si Holy Spirit din, pwede din sa kanya. Oo naman! Bakit? Kung hindi yan si Holy Spirit, yan hindi magbabago yan. Amen? Lahat po tayo mga kapatid, we are helpless kung wala ang banal na Espiritu. Alam mo ba yun? Hindi ka makakatayo, makakaupo, makakahinga kung hindi ka binigyan ng banal na Espiritu. Kung hindi ka i-create ng Panginoon through Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. No? Sabi dito, Ezekiel, Old Testament palang pinangako na si Holy Spirit. Then na-fulfill na dumating si Jesus. Amen? Sabi sa Old Testament, I will put my Spirit in you. Nasaan si Holy Spirit? Okay, review. Nasaan si Holy Spirit? Yung iba hindi nasagot. Nasaan si Holy Spirit? Really? Yes. Nagkatuloy sila ako mabakit. Yes! Amen? Nasaan? So, kailan mo siya pwedeng kausapin? Pag nasa church lang? No. All the time, anytime, any place, any reason. Pwede mong kausapin si Holy Spirit. It is like talking to Jesus, talking to the Father, 3 in 1. No confusion. Amen? Walang mataas, walang mababa, o equal, coexistent. Walang mataas ang Ama, mababa ang Ama. No. Ibang topic na yun, okay? Pero unit spirit. To the Holy Spirit, it's like talking to Jesus. Amen? Kapag kinausap mo ang banal na Espiritu, kausap mo na rin si Jesus at ang Father. Wala nawawala. Because He is the Holy Spirit. The Spirit of God is where? Ano tanong ko sa inyo? Kailan mo kakausapin si Holy Spirit? Every time. Saan? Saan mo kakausapin si Holy Spirit? Kahit? Very good. Kahit saan? Anong oras?
sa'yo si Holy Spirit. Amen? You pray to the Holy Spirit, ask Him to love you. Amen? Lima lang po to. No? So, sumagot si Pedro. Tagalog. 1, 2, 3, go. Sumagot si Pedro. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin at tanggapin niyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Amen? Pag na-born again ka, automatic, no, Holy Spirit, when you believe in Jesus. Amen? John 14:6, sabi dito, si Jesus, sabi niya, dadalangin ako sa mga, bigyan kayo ng patnubay, kasama mo magpakailanman, patay na lahat ng tao sa mundo, si Holy Spirit siya, Diyos pa din. Amen? Tayo, mamamatay tayong lahat, iiwanan natin lahat. The Holy Spirit, hanggang sa huling hininga mo, nasa sa'yo siya. No? Amen? Sabi dito, siya ang katotohanan na hindi matanggap, sapagkat siya ay hindi nakikilala ng mundo, ng sanlibutan. Ngunit makikilala mo siya sapagkat nasa iyo siya at mananatili sa iyo. Ate, wait lang! Paano pag nagkamali ako? Example, nagkasala ka. Ate, Christian na ako. Pero nakagawa pa rin ako ng kasalanan. Si Holy Spirit ba? Sabi mo, nasa akin siya. Aalis ba siya? Bawa, pag nagmura ako. Pag nagsinungaling ako. Aalis ba siya agad, ate? No, hindi siya aalis agad. Pero, sabi sa Bible, huwag mong palungkutin at saktan ng banal na Espiritu. Malulungkot siya. At medyo tatahimik siya. Para bang ang layo-layo ng Diyos sa'yo. Kapag nagkasala ka, dahil sinaktan mo ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Kaya minsan, pag nagkakasala ka, parang piling mo ang layo ng Lord. Piling mo yung yun. Pero hindi ibig sabihin na umalis agad si Holy Spirit. Bakit? Pag umalis sa'yo si Holy Spirit, wala na. Dead end. Hindi ka na makakabalik sa Lord. Pero dahil mabuti siya, kahit ilang beses ka magkamali. Sabi sa Bible, if you confess your sin, He is just and faithful to forgive. Hindi siya agad aalis, pero tatahimik siya. Tatahimik siya. Parang hindi ko marinig si Lord. Paano ka babalik? Repentance, fasting, prayer. Spend time again kay Holy Spirit. Amen? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Amen? No? So, after pag nagkamali ako, nandiyan pa rin si Holy Spirit, tutulungan niya ba ako? Yes. Mga bata, ilan ba yung malaki dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan! 8. Ito, meron kaming ipapagawa sa inyo, no? Na project. Meron kayong, pwede mo kunin yung folder. Sample lang po. May papakita ko sa inyo. Ang edad, ayan, sa mga bata natin, sama na yun. Next Sunday, I hope na kayo. Ayan, sama pa rin kayo. Ito yung gagawin yung project. May ipapagawa kami sa inyo. Amen? So ito, ang topic dito, gagawin nyo lahat ng about kay Holy Spirit, ilalagay natin dun sa folder. Ayan. Laki yung ito. Ayan. Oh, wow! Galing! Diba? Ayan, ito. Sa mga bata lang to. Ayan sila Alex. Malalaki na. Yung kaya gumawa. Gagawa tayo nito. Ang tawag dito ay logbook. No? Tapos, gagawa tayo. Kayo mismo ang gagawa. Lahat ng about kay Holy Spirit, ilalagay niyo dito. Ayan. Gagawa kayo isa-isa. Amen? Tuturo niya at ito yung mamaya. Diba? So, yun ay project namin sa inyo. No? Tapos, gusto namin makilala niyo si Holy Spirit. Amen? Okay. Last na lang. Number 4 and 5. Number 4, ang sabi po dito, wait, mga kapatid, ano po? Gusto niyo ba magkaroon ng kopya nito, yung Tagalog? Sino gusto ng copy Tagalog? Sige, mapiprint tayo, no? Gagawin natin Tagalog, no? So, Himig, sino si Holy Spirit? Siya daw, dahilan kung bakit nagkaroon ng katawang tao si Jesus. Oh
Siya rin ang bumuhay kay Jesus. He is the power behind. Ganito po, mga kapatid, description. Yung araw, yan sino yan? Si Father. God the Father. Tapos yung liwanag, sino yun? Si Jesus. Description na simple. And then yung init na nararamdaman mo, yan, si Holy Spirit. Parang ganun po yung description. Yung araw, Father, and then the light is Jesus, and then the warmth that you are feeling, the power behind, is the Holy Spirit. Hindi mo sila pwedeng mapaghiwa-hiwalay. Amen? At sige, iwalay mo liwanag sa araw. Kaya mo? Hindi. Sige nga, iwalay mo yung init sa araw. Hindi. Bakit? They're only one. Amen? Medyo nagliliwag-liwanagan na po. No? So, sabi dito, Luke 1, ito po si Maria. Sumagot ang Yesa sa iyong banal na Espiritu at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos. Paano siya nabuntis nang walang asawa? Isa lang ang virgin birth in the history of mankind, and that is Mary. Si Maria, yung nukuban ng banal na Espiritu. Paano nangyari yun? Holy Spirit. Amen? Ate, baka naman hindi talaga virgin birth. Sige, kung hindi talaga virgin birth, itigil na natin itong church, wala nang kwenta. Bakit? Hindi tayo matutubo si Jesus sa kasalanan. Pero dahil totoong virgin birth, may kaligtasan. Amen? Sino? Gumana na! Nagkaroon ng baby. Hallelujah. Instant. Ewan ko sa inyo, pero ako, sino dito yung kasama ng pumunta tayo sa Wisdom Church? Nakakita ng miracle. Ayun, hallelujah. That's the Holy Spirit. Amen? Sino dito sumasama sa evangelism? Nakikita mo yung mga tao umiiyak pag sinishare yung word of God. No? That's the power of the Holy Spirit. Amen? And he raised Jesus from the dead. Next. No? So number 5, sino si Holy Spirit? Siya ang nagtuturo, umaaliw, at tumutulong sa iyo, sa akin. Hello? Sabi dito, John 14:6, no? Sa Amplified Bible, but the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by. My goodness. Ang haba. Advocate in, eto, mga kapatid, alam mo ba pinagpe-pray ka rin ng Holy Spirit? Oo. Sabi sa Romans, He prayed with loud intercession grounded for you. So, pag hindi ka makapag-pray, the Holy Spirit is praying for you, tinutulungan ka. Amen? Siya ang gumagabay sa'yo. Eto, mga kapatid, alam mo ba na walang Holy Spirit kung hindi kay Jesus? Alam mo yun? Bakit? Makasalanan ka eh. Yung tao sa Old Testament, pag inaano ng Holy Spirit, niluloko pa ng Espiritu ng Diyos, umalis agad. Why? Because they're not still righteous. No? Hindi permanent yung righteousness nila. Pero dahil may Kristo ka na, the Holy Spirit resides and lives in you. Amen? O, tanong natin kanina, sino may gusto ng kaibigan, tagatulong? Sino may gusto? Ayan na, nasa iyo na, Iiyak-iyak ka pa sa gilid at sasabihin mo, walang tumutulong sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Walang nagpapakitid. Ano ka ba? Diba? Andyan si Holy Spirit sa'yo. Bakit hindi ka kasi humihingi ng tulong sa Kanya? Kasi may nagawa ako, sinabi na nga. Humihingi ka lang ng tulong. Alam niyo po ako po, akala niyo ba hindi ako nangihina? Ako nangihina din ako. Lalo na kapag nagpapatong-patong yung problema. No? Nagpapatong-patong yung mga bayan. So, tingin ako nangihina? Nangihina din ako Pero hindi sadsad na sadsad. Minsan, umiiyak din ako sa Lord. Nagtatanong ako sa Panginoon. No? Nasabi ko, Holy Spirit, is either mamamatay ako dito, tutulungan mo ako, I'm gonna die here, Holy Spirit. Ginagano ko siya. Ganun ako nakikipag-usap kay Holy Spirit. Amen? No, parang kaibigan. May kanya-kanya po tayong paraan kung paano ka makikipag-usap sa Diyos. It's okay. Kung paano ka nakakakonect sa Panginoon. No? Sabi ko, Holy Spirit, hindi ko na kaya. Alam mo,
pera para tayo makakain, makapunta at makapagsilbi. Palakpakan nyo nga si Lord. Hallelujah! Amen! Sino yun? Holy Spirit. Amen? Eh ate, bakit hindi ko maranasan? Sinubukan mo ba? May tanong sa'yo, ilang oras ka nagpe-pray? 2 minutes, wala ka na masabi. Paano ka ba makikipagkaibigan kay Holy Spirit? No. O pwede po, upo ka lang. Umpisa mo ganito. Upo sa lamesa. Buksan mong Bible. Wala ka mo nakakausapin. Huwag kang cellphone ng cellphone. Tanggalin mo muna yung cellphone. Umupo ka, magbasa ka ng Bible. Sabihin mo, Holy Spirit, turuan mo ako magbasa ng Bible. Kung ang demonyo, bumubulong-bulong sa'yo, kasi nyo, kung kailan ka magbabasa ng Bible sa kasasakit ng tiyan mo, sa kasasakit ng ulo, balikat, tuhod, di ba? Balikat, ulo. Paano at balikat, ulo sumakit? Kapag magbabasa ka ng Bible, kapag nag-stare ka ng time sa Lord, i-rebuke mo, in the name of Jesus. Satanas, lumayas ka. Layuan mo ko. Oh, di ba? Use your authority. Kapag umaatake si Satanas, mga bata, no? Kapag umaatake ang devil, kapag ayaw mo pagpuntahin, kapag may inaano ka, sabihin mo in the name of Jesus, go! Pwede ba yun? Kaya mo yun? Yes! Why? You have the Holy Spirit. Amen? Amen. Hindi po natin maano ko lahat, no? Pero punta tayo sa number 10. Next week na lang yung ano, number 10 po. Punta tayo sa number 10. Yan. Sabi niya gusto niya ma-in-love, di ba? Sino gusto ma-in-love kay Jesus? Alam mo, hindi mo kaya mag-isa. Sa totoo lang. Bakit to? Yung laman mo, ano gusto nito? Matulog, kumain, makinig ng worldly song, maglaro. Yan ang gusto nito. Ay, paano mamamahalin si... Alam niyo yung natural natin ito? Ayaw nito magsimba. Ayaw nito. Yung laman mo, ayaw niya mag-Bible. Ito, ano mo gusto niya? Gusto nito, laging marumi. Yan ang laman mo. Eh, paano mamamahalin si Jesus? Holy Spirit. Nasaan? Inside of you. Living your spirit man. How you will have Jesus? The Holy Spirit will help you. Paano ko tutulungan ng Holy Spirit? Di ka naman humihingi ng tulong. No? Sino sa inyo nakaranas ka humingi ng tulong, tapos yung tao hinihingi mo ng tulong, hindi ka tinulungan. Ay, maramdaman mo. Sakit. Di ba? Di ko tinulungan. Eto, si Holy Spirit. Kapag ikaw sinabi mo sa Holy Spirit, tulungan mo ko. Kahit yung ano pag ganyan, tulungan ako. He will surely help you. Paano hindi ko nararamdaman? Will it by faith, not by emotion? Hindi porket di mo ramdam, wala dyan si Holy Spirit. Hello? Hindi ako nangingilabo pala si Holy Spirit. No. We stand in the Word of God. At sabi lang, nasa iyo ang banal ng Espiritu. Whether you like it or not, whether you feel it or not, kaya magpapala ka o wala, kaya nasa church ka o wala, you have the Holy Spirit. Amen? You have the dynamics, the power, the best friend, the comforter, the guide. The one who makes you fall in love with Jesus. Di ka may love kay Jesus, kundi kay Holy Spirit. Sabi dito, Romans 5:8, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Ito. Wow! Hindi ka binibigo ng pag-asa. Sabi sa Bible, Abraham believed even though walang dahilan para magkaroon siya ng pag-asa. Sino dito? Naniniwala may pag-asa. Taas ang paa, kamay, tuhod, balikat, ulo. Ano kaya yun? Taas kamay, paa, balikat, ulo. Sabi nga nila, ang tao kaya mabuhay na ilang araw nang walang tubig at pagkain. Pero kapag ang isang tao nawalan ng pag-asa, kahit 5 minuto, 3 minuto, pag nawalan ng pag-asa yan, aalis yan sa mundong ito. Magdidesisyon niya, ayoko na. Wala. O kaya, ano sabi ng Lord? Hindi ka bibiguin ng pag-asa. Umasa ka sa Panginoon. Umasa ka na, umasa. Bakit? Kasi hindi ka na bibiguin. Huwag ka umasa sa tao. Pamalpakan tao. Umasa ka sa Diyos. Sabi niya, hindi ka niya bibiguin. Amen? Amen. Hallelujah.
ba? May mga tao sobrang talino, wala ng Holy Spirit. No? Walang Holy Spirit. Hindi naniniwala sa nagpapagaling ang Lord. Pag pinag-usapan si Holy Spirit, pag pinag-uusapan yung demonyo, pag pinag-uusapan yung mga himala, ayaw. Bakit? Matalino na kami. Bible lang, okay na. Hindi na kailangan ng miracle, hindi kailangan umiyak. Pansin nyo, sa school, sa bahay, kahit saan, pag nanonood ka ng sine, pag umaten ka ng mga concert, lahat ng lugar sa mundo, pwede mong i-express ang emotion mo. Except sa church. May mga church na bawal umiyak, bawal itaas ang kamay, bawal ibingon dito. May mga church na ganun. Kasi sabi nila, emotion lang yun. But the Holy Spirit is moving inside of you through your emotion. That's why umiyak ka. That's why umahagulgul ka. Kasi you are feeling that emotion. The Holy Spirit is using your emotion to express para ihayag kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Ay sabi dito, because the Holy Spirit, ibinubuhos niya yung kapuso mo ang pag-ibig ni Jesus. My gosh. Sabi niya dito, because God's love has been poured out into your hearts through the Holy Spirit. Hello? Kung hindi sa walang na Espiritu, hindi mo mamahalin si Jesus. Bakit? Natural po tayo selfish. Selfish tayo. Natural yun. Pero dahil kay Holy Spirit, ibinubuhos niya ang pag-ibig ni Jesus dito. Kaya lalo ka may love kay Lord. Amen? Tingnan niyo po. Last na lang, you will pray. Tingnan niyo mga kapatid. Si Lord, tingnan niyo Genesis. Tinaig niyang tao. It is good. Umentro ang demonyo. Sinira lahat. Si Lord ang likha. Dumating si Adan at si Eva, tinip ng demonyo. Tapos sabi niyo ng Lord, ikaw Eva, anak mo, aapakan ng ulo ng serpent. At ang serpent kakagatin ang sakong ng seed ni Eve. Sino yun? Si Jesus. And then, pumasok na po si Jesus. He is God. He is existing before everything, before time. Pumasok si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na magmuli, at na yung binigay niya pa sa'yo si Holy Spirit. Come on. Wala ka nang hahanapin pa. Yung problema mo, pinaproblema mo, pinakamalaking problema mo, nilutas na ng Lord, kasalanan. Hello? Anytime, pwede tayong mamatay. Pero ngayon, okay na. Kasi may Jesus ka na. Amen? Pero mo siya na ang lumikha, siya na ang namatay, grabe, siya na yung tinako sa cross, siya pa ang, gumagabay sa iyo. Hanggang ngayon, hanggang huling hilinga, mamamatay tayong lahat. Si Holy Spirit, He is still there. Ang makasalanan ka, pero nandyan sa'yo si Holy Spirit. Bakit mahal na mahal tayo ng Panginoon? Amen? John 3:16. For God so loved the world, mahal ka ng Lord. Sa tingin mo, kung di ka mahal ng Diyos, nandito ka ba? Hindi, wala ka na dito. Pero may biyaya, mahal na mahal ka ng Panginoon. He loves us all. Amen? Mahal ka ng Lord. Alam niyo po ba, itong ministry na to, mahal na mahal ng Lord. Amen? Bakit po? Ito, totoo lang, take care sa akin. Sa totoo lang, sino magtitiwala sa atin? Tingin niyo. Sa physical tingnan mo sa physical. Sino magtitiwala? Ang babata natin. Hindi pa tayo nakakapag di ba? Sa Scarlet Bible School, etc. Mga religion, mga ritual ng tao. No? Ang konti-konti. Sino magtitiwala sa'yo? No? Kung hindi ka kinahabagan ng Lord. Kung hindi ka kinakawaan ng Panginoon. No? Mahal na mahal po ng Lord itong ministry na to. Kaya alam niyo po kanina, nakaupo ko dito. I was sitting here. And sabi sa akin ng Lord, do not despise small beginning. Because if you despise the small beginning, you despise the works of the Holy Spirit. Ano sabi ng Holy Spirit? Pag nilain mo, ang maliit kong gawa, nilalait mo ko. Oh my gosh. Ang ibig sabihin ng despise, tinitingnan na mababa. Ay, halimbawa, itong ministry na to, ay, kukunti naman yan ano naman yan, maliit pa lang yan, nagsisimula pa lang yan. Eto, mababa ang tingin sa atin ng iba.
Spirit tayo. Ano sabi? Bakit mo pa kasi nilalay? Pwede namang hindi i-live eh. Diba? May mga ganun. Bakit niya nilalive yung mga still preaching niya? Wala naman nakikinig. Hindi nila nakikita na marami nakaka-encounter sa Lord. But they are despising the works of the Holy Spirit in our ministry. Yung tinitingnan mo na mababa. Halimbawa, ay, pag tumatay yung pastor ng mas malaking church, mas ino-honor siya ng ibang tao. Kasi malaki. Pag tumatay, ay, maliit daw ng church, hindi kilala yan. Walang respect. Hindi ino-honor. No? Delikado. Warning, mga kapatid. At sabi po kanina sa akin, the Holy Spirit, alam mo ba, if we, kapag po tayo, tinignan mo itong ministry na to, minatamatan natin. No? Tinignan mo yung ministry na to, ay, maliit lang to, mabilis ko ito ipagpalit. Mabilis kong iiwanan kasi maliit lang to eh. No? Sino po sa, wala pong ganun sa atin in Jesus' name, amen? Pero alam niyo po ba, sabi po sa akin ng Lord, kanina, sabi sa akin ng Panginoon, anak, pag tinignan mo ng maliit, yung ministry nyo, ang sabi sa Bible, do not despise small beginning. Huwag mong mamatahin ang mga taong nagsisimula. Tayo, how do you know this ministry? Do you despise? Pag pinapagawa, so ginagawa mo ba yung best mo? O hindi mo ginagawa kasi maliit lang naman tayo, kasi konti lang naman tayo, kasi bago pa lang naman tayo. Some people walang respeto sa atin, especially sa akin. Naku, some, not all, may mga ilan. Bakit? Nag-i-video, nag-i-start ko lang kayo. Ano sabi ng Bible? Wag mo titingnan lang mababa. Huwag mo mamatahin. Ang nagsisimula, ayaw yun ng Lord. Pag ginawa mo yung ginawa mo yung kay Holy Spirit, balik tayo. Bakit? Ang sabi sa Bible, He who began a good work in you will finish it until the end. Sino po nag-umpisa nitong ministry na to? Sino? Holy Spirit. Correct. Eh bakit? Ano ako? Vessel. Ginamit ako ng Lord. Sino talaga nag-start? Holy Spirit. Ako, namamatay ako. Amen? Eh paano ba namatay ako? Sino mag-continue? It is the Holy Spirit. Amen? All credits belong to Him. Amen? Wala pa ka naman sa Holy Spirit. Amen? Kaya mga kapatid, starting now, we will treat our ministry with all respect and honor. Igagalang niyo yung mga ate, mga leader niyo. Amen? Igagalang, irirespeto, pahahalagahan ng sobra. Bakit? Hindi ko to gawa. Gawa to ng banal na Espiritu. Nilalait mo si Holy Spirit. Alam mo, grabe yung ganyan, parang iniiwa ko. My gosh, Lord, sabi ko, Lord, patawarin mo ako if I look down on myself. Ano sabi sa Bible? Do not look down on yourself. Lord, sorry po, tinignan ko na mababa yung sarili ko. Tinignan ko na binaliin ko, Panginoon, yung kaya mong gawin. Minamaliit natin yung kaya gawin ng Holy Spirit sa maliit na ministry. What if sa atin gawin ng Lord ang revival sa Santa Rosa? Amen? Hello? Sino naniniwala sa revival? Ano ba yung revival? Pag sinabi po natin revival, ito po yung biglang dami ng mga tao na gustong mag-born again. Daming gumagaling, napapalaya sa demonyo, napapalaya sa kasalanan. That's revival. Amen? Palapakan niyo nga si Lord. Mga pamilya na mag-born again, mga drug addict, bumabalik sa Panginoon. No? Mga sex worker, nag-i-repent, nagiging born again sa Lord. Mga dating sugalin, wala singgil, wala nang wrong. Diba? Ano? Bumabalik sa Panginoon, babago. Yan ang revival. Amen? Yung mga tao, hindi tinatamad mag-pray. Pag sinabi mong 5 a.m. prayer, sino dito mga nagpa-5 a.m. prayer, hallelujah. Palapakan si Lord sa buhay niyo. Hallelujah. Mga nagpa-5, yung mga walang cellphone, hindi maka-join, okay lang. Panoorin niyo yung replay. O kaya sumabay ka mag-isa. O etong pinakamaganda, pumunta ka lang sa church. Doon ka mag-pray kung kaya mo lang, ha? O, diba? Pag revival, mga tao hindi tamad mag-pray. Lagi may apoy, lagi may fire, lagi may gana, masigla, hindi tatamad-tamad, hindi tutulog-tulog. Kundi pag nag-pray talagang
Hallelujah! You are very close and intimate with Jesus. Paano yung nangyayari? Mga bata, kasali ba yung mga bata sa library? Siyempre naman, bata nga ginamit ng Lord eh. Hello? Kaya nga po, i-intensify natin yun sa mga bata. May mga plano na tayo gagawin starting next week. No? So may mga projects na silang gagawin, hindi na lang kayo basta nakaupo dyan. No? Pero din po sa mga youth, meron na din tayong gagawing event na consistent every month. No? Magkakaroon tayo ng mga event. Pwede na kayo mag-invite. Para we will take it a notch higher and prepare our ministry for revival. Amen? Para magkakaroon ng revival, di ba tayo nag-pray? So you need to pray. Amen? Pag best friend mo si Holy Spirit, tutulungan niya mag-pray. Ate Joey na ako rin mag-pray. Ask the Holy Spirit. Paano? Simple lang. Ganito lang. Holy Spirit, tulungan mo ako. Hindi ko kaya to. Amen. That's it. And then you wait for the Lord. Mag-spend ka naman ng time sa Lord, pabila. Mga kapatid, gusto niyo lumagot? Sino gusto lumagot? Sa pananampalataya, o gusto mo, ganyan ka na ng bonsai. Walang bunga, inapakapaka, malalanta. Naku. Sino gusto mo dito, maging katulad ka ng sinasabi ni Jesus, na mabungang puno, nagbubunga, ay pagkatapos marami nakikinabang. Amen. Taas kamay. O yun. Amen. Lahat pala tayo gusto. Ito ngayon, spend time with Jesus. Ate, paano? I will teach you. Amen. Ay, mahal ka ng Panginoon. Yes, Lord? Mahal po kayo ng Lord. Tatayo na tayo. Let us pray na. No? So, kantayin po natin itong, ito, how He love us. Alam niyo po, the Holy Spirit love you. Alam mo ba mahal ka ni Holy Spirit? Hindi nga. Totoo ba yan? Oo, sa tingin mo, hindi ka mahal ng Lord, nandito ka pa. He loves you. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Lord. He loves us, He understands us, naiintindihan ka ni Holy Spirit. Kung sa tingin mo, walang nakakaintindi sa'yo kasi nungalingan yan, rebuke them in the name of Jesus. No? May nakakaintindi sa'yo. Ngayon ba, masaya ba kayo na kilala niyo si Holy Spirit? Gusto niyo pa more? Next Sunday, gusto niyo pag-usapan pa natin si Holy Spirit? Hindi ko pa nasabi lahat. Madami pa. No? Lalago tayo lahat sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, hindi ko sinasabi huwag ka lang mag-best friend ng tao. Ang sinasabi ko sa'yo, maging best friend mo si Holy Spirit. Bakit? Kapag sinupo ka ng problema, sinupo ka ng persecution, sinupo ka ng sakit, kanino ka kakapit? Hindi ka makakakapit sa amin. Hindi pwedeng sa amin lagi. Kanino? The Holy Spirit. Amen? Mga bata, best friend, gusto mo? Andiyan si Holy Spirit, oh. Sa'yo. No? Talk to him right now. Okay. Ay, nasa na yung yung pinaka-last na slide. Ayan. Okay. Tingnan niyo to. Tingnan kayo dito. This beautiful creation of the Holy Spirit. Siya ang lumikha through Jesus. He created everything in you. Ngayon, ano gagawin natin? Just few minutes, let's talk to Him. I'll teach you. No, I will not teach you. I'll just guide. But ultimately, it's the Holy Spirit who will teach and guide. Amen? We will wait on the Holy Spirit just few minutes. And then, wala pong aalis, wala ka na mag-CCR, walang iinom. Stay. Sino gusto ko sabi, makakarinig ka sa Panginoon? You will hear the Lord for yourself. Amen? Hindi si Ate Jomi, you and the Holy Spirit. He is here. Close your eyes. Pikat po natin. Tingnan mo to, the beautiful creation of the Lord. And includes you. And He wants to talk to you. Mga kapatid, sabi, the Holy Spirit poured out the love of Jesus in your heart. So ngayong umaga, hayaan lang natin si Holy Spirit i-boost ng sobrang love ni Jesus to the point na yung mga
puso mo gagaling. Through the Holy Spirit. The love of Jesus. Mga kapatid, huwag mong pipigilan, okay? Wala ka mong pipigil dito. Kung gusto mong umiyak, sumigaw. Just let the Holy Spirit heal your heart by pouring the love of Jesus. Kung may masakit ang puso mo, nasaktan ka, no? May disappointment ka, may parang sugat na hindi gumagaling sa puso mo. Ang magpapagaling niya ang pag-ibig ni Kristo. Paano? Kausapin mo lang siya. Just give Him time. We will give the Holy Spirit time right now. Probably 10 minutes, 15 minutes. Mga kapatid, di pwede po pinag-uusapan, dapat maranasan. Amen? So just close your eyes right now. Pati mga bata, amen? The Holy Spirit will speak to you. Hayaan mo, Lord. Mahal na mahal mo ko, ibuhos mo. Gusto ko maranasan ngayon umaga. Come on, just close your eyes. Oh, yabashikay na makasya. 'Cause He is jealous with me. Come on. Yes, pray to the Holy Spirit. Sabihin mo to. Sabihin mo, Holy Spirit, andito ako. Sinusuko ko sa'yo. Lahat ng laman ng puso mo. Naniniwala ako. Nilinis mo na ako. Pinatawad mo na ako. Kaya ngayong umaga, eto ang puso mo. Kausapin mo ako. Holy Spirit, ipakilala mo si Jesus. Ibuhos mo sa puso mo ang pag-ibig ni Kristo. Here is my heart. Kung pwede ko natin itaas ang mga kamay natin as a symbol. Mga kapatid, huwag mo palampasin, wala po mag-uusap. Madali lang po yung lyrics ng kanta. It's just how He love. Mahal ka na Panginoon. Let Him touch you, let Him speak to you now. Kausapin ka ni Holy Spirit. There's a specific word na kailangan mo ngayon. At si Holy Spirit na nga magbibigay yan sa'yo. Pwede niya sabihin sa'yo, anak, mahal kita. Pwede niya sabihin sa'yo, anak, alam ko pagod ka na. Alam ko pagod ka na. Wala, tutulungan kita. Ako ang pahinga mo. Pwede niya sabihin niya sa'yo, anak, alam ko wala ka ng pag-asa, pero nandito ako. I am the helper. Alam ko na those dunamis. I am your best friend. Ako, pwedeng maging nanay, maging tatay. Oh, how He loves us. Yung hindi mo naranasan pag napaparanas ko sa'yo. Alam ko may mga struggle ka, hindi mo sinasabi sa iba. Pero alam ko, I know it, and I am here to heal you. I am here to help you, to provide for you. Lahat ng kailangan mo pera, pamamahal, pamapala, I can give it to you. Just surrender to me. Hayaan mo ko kumila sa buhay mo, isuko mo lahat. Huwag kang titigil sa pagsaserve, huwag kang titigil sa pananalangin, huwag kang titigil sa pamabasa ng Bible. Paano naman mo, anak? I am here. Regardless kung anong nararamdaman mo, I am here. I will help you. I will guide you. I will never leave you nor forsake you. I am for you, not against you. The Bible says, mga kapatid, greater is He that is in you than he who is in this world. Masigit ang banal na Espiritu kaysa anong nararamdaman mo, kaysa anong problema, kaysa anong demonyo, kaysa anong puwersa na kaniliman na nandito sa mundo. Greater is He that is in you than he who is against you. Hallelujah! Bakit ka nagpapatalo? Bakit ka nagpapatalo sa disappointment sa demonyo? Bakit mo hinahayaan na kawan ka
Jesus. Hindi ka magpapagala, hindi ka talunan. You are a winner. You have a great power. The Spirit that raised Jesus from the dead is in you. He's for you. He loves you. He never leaves you. Never forsake you. Kaya anong gawin mo, He is with you. Hindi ka naiiwan. Hallelujah. Come on. Pray more. I don't have time to wait. He loves you so much. Hindi ka niya papabayaan. Don't lose hope. Don't lose hope, anak. Thank you, Holy Spirit. Just pray, just pray. Come on, let's continue to pray. Sabi ka ba niya? Stay more, Lord. Sabi ni Holy Spirit. Oh, stay more, anak. Anak, speak to me. I'm your best friend. Tutulungan kita, hindi ka magkakamali sa desisyon mo sa buhay. Huwag ka matakot. I am with you. Come on, let's pray. He loves this ministry. Mahal niya itong ministry na to. Mahal niya. He loves you so much. Hallelujah. Alam niya nahihirapan ka sa buhay mo. Alam niya yung hirap mo, nilalanas mo. Alam niya yung bawat iyak mo, yung bawat pagod mo. Alam niya ng Diyos. Bakit hindi ka tumihingi ng tulong sa Kanya? He will help you. He will strengthen you. The Holy Spirit can touch people para pagpalain ka. Pwede siyang humipo ng tao para magdala ng pagkain, magdala ng pera sa iyo, magdala ng pagpapala. Kaya niyang baguhin ang puso ng mga tao. Why don't you ask Him for help? He can change the other people. We will sing it again. Hallelujah. Come on, just a few more minutes. Hallelujah. Hallelujah. Let's listen again to this song. Let's give time. Cause He is jealous of me. Just like a hurricane, I am the tree bending beneath. Oh wow, the love of Jesus is here. Come on. Oh, sweet Holy Spirit. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by your glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And how He loves us so. Oh, how He loves us, how He loves us so. How He loves us, oh,
grace is all your grace is an ocean we're all sinking. So heaven meets earth Come on, out there. If you are there, you can pray for them. Speak prophetic words, encouragement. Kasi nabaliin sa inyo. When I take it down, all is well. Swim deeply in love. You are drawn to redemption. Oh, right, I said now, He loves you. Wow. You are dearly loved, dearly forgiven. Oh, Lord. So heaven meets earth like a stomping wind, kissing my heart just by the side of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves Yes, you. Lord, thank you, Jesus. He loves us. Thank you for your love, oh God. Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa ministry ito, Lord. Mahal na mahal mo kami, oh God. Even though we are small in numbers, kapati kami sa ngayon, Lord, but we can see your love, Lord. Ikaw ang nagbibigay ng pagkain mo, mga sana dapat galing sa'yo, Panginoon. You speak to people to bless us, Lord. How we will not despise you, God. We will not despise small beginnings, Lord. For the Lord is pleased to see the work start. For the Lord is pleased to see the plant that in the hand of Zerubbabel. Wow. Oh, how He loves. Oh, how He loves us. Oh, how He Ura mashiya na mga masikal. Let me pray. Hallelujah. Did you talk to Him? Is He still speaking to you? Close your eyes, mga bata. Pigit lang kayo. He will speak to you. Lord, I pray every hearts be open now in the name of Jesus. Bigyan kayo, mga kapatid. God will speak to you now. Hallelujah. Ora mapapapashe. Oh, yes, 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 Lord. I can see it right now coming. Are you ready, mga kapatid? He will speak to you. Now, you will receive a word. Visions, dreams, and a count of three, you will receive. Tandaan niyo po, ang pinupuno ng Lord, yung gutom. Yung gutom, ayun nag-expect. So right now, on the count of three, you will receive visions. In Jesus' name, visions about yourself, vision for your family, vision for the ministry, in the name of Jesus. Are you ready? Just close your eyes. Begin, begin. Holy Spirit will speak to you. In 3, 2, 1. Receive now. In Jesus' name. All your eyes open. Spiritual eyes open. Open. Open spiritual eyes. In Jesus' name. Spiritual eyes open. In Jesus' name. In Jesus' name. Spiritual eyes open. Hallelujah. Lord, in Jesus' name, oh God. Thank you, Lord. Bless us, Lord. Spiritual eyes open. In Jesus' name. Spiritual eyes be open. In Jesus' name. Sensitivity to the Holy Spirit be open more. Be open more prophetic word in Jesus' name. More flowing. I still the gift in you. In Jesus' name. Be still more. Be still more. What? Check and myself.
Parang yung iba sa atin, ayaw pa tumayo, no? Oh, wow! I can feel it! Simula praise and worship, nararamdaman ko na si Holy Spirit. Es Señor, He is with us. Amen. Thank you, Lord. Hey, thank you, Holy Spirit. Ang sarap! Woo! Malabahan si Lord! Lord. Sarap, no? Ganyan ang gusto ng Lord sa'yo everyday. Wow! Ganyan ang gusto ni Holy Spirit sa'yo. Araw-araw, kausap mo siya. Talk to Him, spend time with Him. He is your best friend. Hallelujah!